Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Matagal ko nang kilala si Hans Thiele na isang naging sikat na basketball player sa UE at ilang team din ang pinaglaruan sa PBA. Pero ngayon, mas kilala siya bilang isang content creator kasama ang kanyang misis na si Camille. Kapitbahay, Oh, pwede ba ako mangingi ng malunggay? abay nasan ka ba nung nagtatanim ako? Eh, nakulong ako eh. Nakapatay ako ng madamot. Ay, ganun ba? Sige, Ere, iuwi mo na. Ano pa kailangan mo? Kailangan mo ba ng papaya? Ere, papaya. Ito, sige ha? Tanglad. Ano ba nilutuin mo? Okay na to. Okay na? Sige. Tinanong ko pa nga siya, sa totoong buhay ba? Under ka. Pero sa totoong buhay, under ka ba? Hindi, ano lang. Respeto lang. Respeto lang, respeto lang. Basketball player na ngayon ay kumikita na bilang isang content creator. Walang iba pa si Hans Thiele. Hans, kailan mo naisipang tumigil sa paglalaro ng basketball? Actually, hindi ko pa talaga gusto magtigil. Kaso nung pandemic kasi, Oo. so walang basketball. So umuwi kami ng Bulacan ng misis ko dun sa kanila, sa place nila. So nung nag-resume nung basketball, pwede na mag-basketball. So naka-start na kami ng parang maliit na business. So parang di na pwede iwan. So yun, sabi ni misis, wag ka na lang muna maglaro ng basketball. Wala nang sakit ng katawan. Oo. Pero namimiss ko nga yung sakit ng katawan. Oo nga eh. Tapos, kailan nagsimula itong paggawa nyo ng content na puro katatawanan? Actually, nung lang yun, May yata June last year. Talaga? Oo. Oo. Kasi palagi kami nanonood eh. So parang isip ko, Oo. parang kaya ko tong gawin para mas nakakatawa ako dito Kasi yun yung palagi pinapanood namin eh. Okay. So tinry namin. So, anong schedule nyo? Gaano kadalas kayo nag-a-upload ng content? Minsan 3 times a day. Depende kasi parang lang namin yun eh. Kasi yung business talaga yung tinututukan namin Okay. eh. So pagka sa office lang kami, walang ginagawa. Beautiful. Hello. Pwede ba kitang mayaya lumabas? Naku, may asawa na ako, kuya. Hindi ma'am, kasi magsasarado na kami. Alas 7 na. Content tayo. Okay. And so, yung business nyo, yun ba yung tindahan? Ako po, yung butika po. Tapos yung sa loto. Okay. Saan nga gagaling yung mga idea ninyo? May nag-iisip kami. Tapos yung community rin, palagi sila nagsisend ng mga video sa amin. sa messenger na, uy, gawin niyo to. Gawin niyo to. So parang nakakatuwa rin kasi maraming nagme-message na parang kaya niyo tong gawin. Oo. Pero nagmo-monetize na kayo? Kumikita na? Medyo po. Okay. So, anong feeling na dati basketball player ka, may negosyante ka, tapos ngayon, parang nagpapasaya sa'yo yung paggawa ng content? Masaya kasi kahit kami kami yung parang minsan nakakalimutan namin yung stress. Ganun. Actually yun talaga yung yung na si Mrs. dati nagkasakit stress, 'di ba? So nung nagko-content kami, parang naging bonding namin eh. Tapos nakakatuwa rin, maraming nagme-message sa amin na, uy, stress namin, wala yung stress namin dito sa ibang bansa pagka pinapanood namin yung videos. Maganda yan. Pero sa totoong buhay, under ka ba? Hindi, lang, respeto lang. Respeto lang. Anong feedback naman ng mga kaibigan mo, yung mga dati mong nakasama sa paglalaro? Actually, hindi sila makapaniwala kasi dati hindi talaga ako, lalo si Coach Dindo. Oo. Tuwan-tuwa siya nung nakita ko kasi nagsasalita ka na pala. Sila Kuya Pao. Ang galing mo, nagsasalita ka na eh. Siyempre yung misis ko, madaldal eh. So wala akong choice eh. Palagi yung kasama. So, napapasalita ka na rin. Pero tuwan-tuwa talaga sila kasi dati talaga pag hindi mo ako kinausap, hindi talaga ako magsasalita eh. So kahit na nung nagbabasketball ka, ganun ka, tahimik ka lang. Hindi naman. Sa mga ka-close ko lang, dapat sa mga kawaling, grabe. Ganun talaga kami magbiruan eh. Nila Nutel, nila Acuña. Pero pagka hindi masyadong parang sa labas ng basketball, hindi masyado. What was it like nung lumalaki ka? Taga-ano ka, di ba? Antique? Antique po. Oo. So, kumusta naman yung childhood mo dun? Masaya.
Yung, siyempre, laki ako sa lola. Lahat ng, ano ko. Lahat ng gusto mo. Oo, support. Tas, basketball, tulog, kain, basketball. Okay. Paano ka napunta ng Manila? Si, nag-recruit sa akin yun eh. Si Coach Bujing una. Si Bujing, okay. Sa UE. Coach siya dati dito eh. Oo. Sa Benedictine. Tapos nung unang punta ko dito, si Coach Boise pa yun eh. Coach Boise sa UE. So pagdating ko, parang So nakasabay mo sila James Yap, sina Paul Artadi. nung unang punta ko, kasi hindi ako nagtuloy nun kasi na-homesick ako eh. Kasi parang hindi ko pa kaya kasi ano pa ako nun eh, 16, 17. First time mo. Oo. Okay. Tapos parang hindi ako sanay yung ako tagabigay ng yung tubig. Parang hindi ko. Utosan ka pa lang noon. Team B pa lang ako eh. Tapos parang hindi pa buo yung ano ko ba, confidence ko na ako siyempre pag sa amin, lola ko palagi nag-aalaga sa akin. Okay. So nung second time, nag-try na ako nun sa PSBA. Pero nung sa PSBA ako, isang conference lang. Saka ni-recruit na ako nila Coach Dindo. Okay. So si Dindo na yon yung sa UE. Oh. Tapos anong plano mo nun? Bilang isang basketball player, anong long term na inisip mo mga gagawin mo sa basketball? Wala. Nung dumating ako dun, lang ako eh. Basta gusto ko lang maglaro. Hirap pa nga ako nun kasi yung sistema. Kasi dun talaga ako nahirapan eh. Kasi sa probinsya wala naman masyado. 3 lang yung play namin. Okay. Tapos nung pagdating sa'yo, 30. Tapos lahat ng sa depensa, may mga rules. So dun ako, basta laro lang ako. Tapos nung huli, parang kinausap ko ni Coach Dindo na kung gusto mo talaga mag-ayos yung basketball mo, seryosohin ko daw. So parang make or break ko yun yung pang last year ko eh. Okay. So parang dun ko na inayos na pwede ko pala gawing career to eh. Okay. So plinano mo na yung pagpasok sa PBA. Oo. Okay. Tapos nung nakapag-PBA ka na, ano na naman yung mga adjustment na ginawa mo? Adjustment, marami. Lalo sa physical kasi ang lalakas nila. So ako nung- ang nipis mo noon eh, nung nasa college ka eh. 170 pounds. Tapos Jesus. natatandaan ko pa, nung unang backpick sa akin ni Kuya Dorian eh. Parang tumama yung ulo ko din sa backbone ko eh. Kaya, buhat talaga. Yun talaga yung pinaka-adjustment eh. Yung kailangan, hindi na pabilisan eh. Yung parang kailangan mabilis na malakas eh. Okay. Nung nasa PBA ka, ang dami mong pinaglaruan na team. Ano yung pinaka-paborito mong team na pinaglaruan? Siyempre, yung Barako. Ayan. Kasi doon ako gamit na Oo. Saka Alaska. Kasi kahit di ako nagagamit siya, yung iba yung yung Kultura. natutunan mo kay Coach Tim Con, saka yung culture. Okay. Nung nasa Barako ka, namumura ka rin ng mga coach nyo. Hindi, medyo mabait naman nila si Coach Junel. Si Coach Junel na yung coach namin eh. Pero, hindi naman. Ano yung ano yung adjustment po pag lumipat ka na ibang team? Di siyempre, ibang play na naman yon, ibang adjustment na naman yon. yun yung mahirap pagka palipat-lipat kasi yung parang di ka pa nakaka-buelo. So, pag maganda laro mo doon, tapos lilipat ka, iba na naman yung sistema. So, mag-adjust ka na naman. So, mahirap. Alin namang team ang pinakaayaw mo? Tayo lang naman eh. Pinakaayaw ko. Pinaka nahirapan ka siguro. Nahirapan. Sa global port siguro ako nahirapan. Okay. Oo. Bakit? Kasi ang daming player. Okay. So, nagganap ka ng pwesto mo. Oo. Okay. Ang daming player. Tapos parang maiksi lang yung kontrata kaya talaga. Yung parang walang kasiguraduhan. Tapos lahat sa pwesto. Okay. Tapos nakapag-champion ka sa ABL pa. Oo. Ikwento mo nga paano yung proseso na yung pag-akyat nyo ng championship. Ang dami rin namin nun eh. Kila Kuya Eric, si Kuya Asi. So, malakas talaga yung team namin. Tapos 2 import. Parang kayang-kaya talaga yung yung mga kalaban kasi hindi naman pa ganun kalalakas yung mga nun eh. Yun yung pinakamasayang team na napon ko. Sila Kuya Paulo, sila Kawaling, sila Cunha. Basta may asitaw laba ka, kulitan talaga. Bawal matulog minsan pagka ayaw ni Kasi matulog sa bus, bawal matulog.
Sus Maria. Hanggang ngayon naman, ganyan, Oo, ganyan nagkikita pa pa rin. rin kami ni Kasi. Oo. Ano yung mga natutunan mo sa basketball na nadadala mo na ngayon sa buhay mo sa labas ng basketball? Siyempre yung hard work. Mhm. Yun talaga yung, parang kahit sa business, sa ano, sabi ko nga kay Mrs. Hindi, kaya natin yan kasi basta sipag lang. Saka yung tiyaga, siyempre kasi nung sa basketball, hindi naman pagdating mo, ano kakagad eh, establish ka agad. Mhm. Dahan-dahan. Nung una nga sa UE pa lang, pagkain Oo. lang namin nung ano, maling sa Pandit Canton sa dadan. Oo. Nakakakain ka na ng steak. So, ganun din. Kahit sa buhay, sa business, tiyaga lang. Okay. Ano naman ang long-term plan mo na ngayon na mukhang hindi ka na makakabalik sa pagiging pro? Yun talaga yung ano namin ni Mrs. yung business. Mm. Yun talaga yung parang yun yung ano namin. Parang tinitrain pa niya ako eh. Mm. Kasi hindi naman ako ganun ka ano sa business eh. Mm. So siya yung nag-guide sa akin. Okay. O, anong naramdaman mo lalo-lalo na nung pandemic, walang basketball? Hindi ka ba nabagot? Nabagot. Yun nga ba, luto kami ng luto, tapos isip kami ng isip. Kahit di marunong magluto. So, pero isip ko kasi nun parang mga 15 days lang ata yun eh. Tapos excited na ako. Nung una sabi nila 2 weeks lang eh, no? Oo, basketball na ulit. So parang habang tumatagal, hindi ko na workout. Tapos, yun na, hindi, tuloy-tuloy na. Naghanap na kami ng negosyo para, kasi parang hindi na babalik. Yung mga usong-uso na ngayon, mga larong labas, ang daming mga import na bubuhay doon. Naisip mo rin ba yun? Hindi na. Oo. Kasi parang, ano na eh. Kumbaga, sabi nga ng daddy ni Mrs., magbabasketball ka, eh doon ka rin ang pupunta sa negosyo eh. So yung time mo doon, sa negosyo mo na ilaan para... Okay. Yung butikan nyo, plano nyo ba magtayo pa ng ibang branch doon? Actually, nagtayo kami ng ibang branch eh, kaso hindi na ayos eh. So, ngayon, nag-isip na ulit kami ng ibang ano. Okay. Sige, balikan natin yung paggawa nyo ng content, no? Anong inisip nyo ba na pwedeng parang pwedeng maging source of income din o libangan nyo lang talaga siya noong umpisa? Nung umpisa, kasi siyempre doon lang kami sa office. Umaga, hapon. Tapos nung tinry ko, kasi miss ayaw pa nun eh kasi Nahiya. parang ganon. Oo. Tapos pinilit ko lang. Tapos yung parang naging bonding na namin. Tapos ngayon, excited na kayo pareho. Tara, isip tayo. Tapos minsan ano na rin. Medyo papasok na pera. So parang, pwede pala to. Paborito ko yung yung last week lang yata yun yung niyayaya kang lumabas ng mga kaibigan mo tapos sinabi mo di ka pwede kasi yung sexy at maganda mo misis magagalit. Ay, mahal. Alis daw yung mga tropa mo may gimmick. Pero 2 bottles lang. Pwede ba ka sumama? Okay, sige. Saglit na naman yun eh. Mga 1 oras, 2 oras, babalik din kagad ako. Ganun ba? Sige. May papabili ka ba? May gusto kong kainin? Bibilan ka para dalhin ko pabalik. Hindi, wala. Ayoko. Sigurado ka ba? Oo. Payag ka? Sigurado ka? Oo. Hello, pre. Negative eh. Oh, masama daw pakaramdam ni Mrs. eh. Sige, pre. Sunod na lang ah. Tawa talaga ako doon. Paano nyo nalalaman kung halimbawa, ito bagay sa atin na nakakatawa. Ito parang hindi masyadong bagay sa atin. Hindi ko alam. Kasi si Miss sabi niya, ikaw nga tingnan. Kasi parang pagkalaki ka sa kalye, alam mo yung sense of humor ng kalye. So parang doon ako, alam ko ito papatok to kasi ganun. Kasi pag si Mrs. kasi hindi niya alam kung paano yung mga biruan sa kalye. So parang siya natututo lang siya sa akin sa mga ganun eh. Pero Mga biruan. dati ka na bang ganyan? Yung mahilig magpatawa? Pag sa mga ka-close ko talaga, kahit sa probinsya, tapos sa mga friends ko, basta sila Kuya Paulo, pag nakita pa lang ako, doon tuwa na yun. Sila J.I. Kawaling, tuwa na yun. Sila Kunya. So pagka mga close ko, pero pagka hindi masyado, parang nag-ano pa ako. Anong mga pwede mong ipayo sa mga bata na iniisip nila pwede siguro ako mag-basketball player? Anong advice mo sa kanila? Siguro lang, yung kailangan talaga lakas ng loob. Okay. Kasi
parang pagtitingnan mo, madali lang eh. Pero yung pagdadaanan mo, halimbawa, ako parang galing ako probinsya, mas marami pa mga galing sa akin dun eh. Yung, okay. Oo. Pero yung hindi nila nagawa na pagdating mo kasi dito sa Manila, hindi ka naman mabibigyan kagad ng playing time. Hindi naman sa'yo lahat bola. Parang yung katulad ng dati, tatry ka muna eh. Tagabot ka ng tubig, ikaw yung tagabuhat ng mga ano. So, Bag. pagdadaanan mo talaga. So, kailangan gusto mo talaga yung mahal mo talaga yung basketball. Para Anong pwede mong i-advise sa kanila na pwedeng nilang i-fall back sa buhay nila just in case na hindi umubra sa basketball? school. Pag-aaral. Ganyan palagi yung sinasabi ni Gustino eh. Matigas lang ulo ko eh. So, At least honest ka. Di ba? parang nung nawala yung basketball, sana parang tinapos ko na lang. Matatapos na ako eh. So, Yung pag-uwi sa inyo, hindi mo na iniisip yun? pag-uwi sa Antique po. Oo. Actually, every other year kami umuwi doon yung Mrs. Pero yung tumira doon, ayaw mo na. Hindi, yun talaga yung plano, yung parang plano namin pagka retired na kami doon talaga kasi sobrang maganda yung lugar ba. Yung parang peaceful, walang masyadong kotse, hindi masyadong Tahimik. po. Okay. Sige, maraming salamat, Hans. Maraming salamat at napunta ka rito at good luck Thank you po. sa inyong business at sa inyong paggawa ng content. Thank you po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. At yan ang ating kabanata para sa Basketball Universe. Sa araw na ito, abangan kami tuwing Lunes at Biyernes sa lahat ng social media platforms. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang Smart Sports. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.